Kalaglangan na. Sarap. Ay, may tuyok pala eh. Mangoy. Mangoy.
Kahit po tayo. Mga idol. Kahit tayo. Meron tayong tuyo. May itlog tayo. May ginisang baboy tayo. May noodles tayo. Ito. Wow, harap almusal tayo. Ano yan? Sa mga gustong kumain, Leo. Itong itlog natin, niluto kong itlog, hindi ko na nilagay ng asin to. Kasi sa tuyo pa lang, malat na.
Masarap rin kumain ng simple pagkain na ng mga mahirap. Nagtrabaho tayo. Kahit tayo. Huwag tayong magpagutom. Para pagod ng katawan mo sa pagtatrabaho mo, makabawi man lang tayo sa pagkain. Kahit simpleng pagkain lang, kung galing sa pinaghirapan, masarap ipasok sa tiyan. Ano yun natin yung kumain tayo na masasarap na steak, mga seafood trio, mga wagyu, mga steak tartar, couscous. Ano yun natin yung mga pagkain na yan kung hindi naman galing sa pinaghirapan. Dito na tayo. At ito pa. At ito pa. Galing sa pinaghirapan. Stop.
Nagmadali ako kumain. Kasi mag-contraction pa ako sa bahay ko. Maghahanap ako ng simento. Gawa ko naman ng flooring. Parang masarap pa kumain. Ay, awat na awat. Ako na. Thank you, Lord. Maraming po salamat sa Panginoon. Sabi niya mong grasya sa akin, sa amin lahat. Simpleng pagkain lang. Masaya na po kaming mga mahihirap. Malaga po. Ligtas kami palagi sa aming pag-araw-araw na pagtatrabaho at pag ngilay-ngilay. Lalo na po sa ating mga nanay ng tahanan na magampanan nila ang kanilang pag-aruga sa kanilang mga anak kahit sa simpleng buhay lang. Kahit nasipagtaasan ang mga bilihin sa ating bansa. Sana makapag-survive lahat ang mga mahihirap na katulad ko. Sana makaraos sila sa araw-araw nilang pamumuhay. Ang malaga, malakas ang katawan, walang sakit, ligtas anumang masamang karamdaman at kapamakan, lahat na lang mga mahal sa buhay. Lalo na po yung mga kababayan ating bayani na nasa ibang bansa, nagtatrabaho sa mga oras na ito, nagsisikap para mabigyan ng magandang bukas ang kanilang mga anak. Tinitiis lang malayo sa kanilang pamilya para lang sa ikaginhawa ng kanilang buhay. Alam naman po natin na ang buhay abroad malungkot, laging nakadepende sa panahon, laging nakadepende sa amo, at ingat, ang galaw, limitado. Pag minalas pa, iuwi kang wala ng buhay. Ganun po ang buhay sa abroad. Kahit hindi man po ako nag-abroad,
na subaybayan naman natin ang buhay ng mga OFW natin mga bayani, kung ano ang naging buhay nila sa ibang bansa. Karamihan, ayon sa mga kaibigan kong galing sa abroad, na hindi sinuswerte, minamalas, umuwi, walang pera. Kinulong daw siya dahil umalis sa amo niya, ayaw siyang palisin, ayaw ibigay yung passport niya. Ang ginawa niya, tumakas. Nahuli. Kinakaibigan niya ang pulis. Nilalandi pa sila ng mga pulis ng Arabo. Pinasyal daw sila pag ating gabi kung gusto sila ilabas. Inalabas sila, wala silang magawa. Para lang makalabas lang sila, makalaya. Tapos yung mga gamit daw niya, naiiwan. Wala na. Lahat ng gamit niya, nakamalagay sa malita. Nakarili na yun dapat pag-uwi niya, uwi sana siya, nakulong siya. Ayun, wala na pong gamit niya. Lahat pong gamit niya, nasa Saudi po, naiwan. So, ganun po ang buhay sa abroad. Napakahirap. Ayun, mabuti lang tayo dito. Kahit konting kinikita, maswerte pa rin tayo kaysa kanila. Yung mga nag-abroad na hindi naging successful ang buhay. Talagang ganun. Magdadala lang tayo na sana wala nang mangyari sa atin mga kababayan yung nandyan sa ibang bansa ngayon na naghihirap, nagsisikap, magtrabaho para sa pamilya nila. Naway gabayan kayo ng poong may kapal at iligtas kayo lagi saan man kayo naroon. Laging magdasal sa Panginoon dahil siya po ang ating gabay sa lahat ng panahon. Masakit man isipin na mayroon tayong mga kababayan na naparusahan ng bitay. Mayroon tayong kababayan na umuwing patay dahil sa mga hindi kayang tiisin yung mga amo nila na kusa na lang tumatalon daw sa building. Hindi rin natin alam kung may foul play, pero yan ang ano, wala po tayo magawa. Inawit na po ng patay. Mayroong binabalak ng ripin, nagpakamatay na lang. Ganun po ang mga buhay abroad. Kaya dapat mahalin ng gobyerno ang ating mga bayani na nagpakabayani para sa ating bayan. Kahit ganoon kami, patulong lang, driver lang, may lang ka, pero marami talagang ayaw ng lang. Gusto talaga namin na maski driver lang kami, katulong lang kami. Gusto namin itaas ang aming dangal. Itaas namin sa buong madla na kami ay tao, hindi katulong, hindi driver. Pero, ayun nga, nasa gobyerno ang pagkukulang kung bakit hanggang ngayon nagdudurusa pa rin kami sa kahirapan. Kung ang gobyerno sana noon pa man
nagsikap para sa bayan, para sa taong bayan, kahit sino maupo. Kung ganun ang mga gawain sana, pagmamahal at pagsikap para maunlad ng bayan, siguro wala po tayong driver, wala po tayong katulong. Mayroon man, pero ilan lang. Kasi halos lahat gaganda ng buhay. Pero wala tayong ganun. Walang ganun ang ginawa ang ating gobyerno. Kahit noon pa man. Kahit sino pang maupo, wala silang ginaganyang gawa para sa bayan ng Pilipino na gumanda ang buhay bawat isang pamilya. Hanggang ngayon, nanatili tayong nagbakasakali. Nanatili tayong nasa madilim pa rin ang ating patutunguhan. Hindi pa natin nakamtan ang liwanag ng ating dadaanan. Kailan kaya natin makamtan ang ating pangarap sa buhay? Na tayo'y mapansin at palagahan ng kahit sino man maging presidente ng ating bansa. Sarap tos tuyo mamaya. Thank you Lord sa blessing na nakamit ko sa araw na ito. 10 na aking mga mahal sa buhay, 10 na aking mga kapwang Pilipino. Sana nakakain sila ngayon sa mga oras na ito at sa araw-araw naming pamumuhay. Sarap. Filipino fighting. The Filipino soldiers helping. The story of Filipino soldier and North Korea soldier went to fight
po, tapos na po tayo kumain. Takpan natin para hindi nalangawin. Po, kunting pahinga. Kunting pahinga at magmuni-muni ng konti at tayo mamaya-maya gagawa na ating project ng git dito sa git. Habang tayo ay di off, hinahanap ng katawan natin ay maggawa-gawa dito pag nati-off ako sa bahay. Parang ayaw ko talagang matambay. Gusto ko may ginagawa ko. Kasi parang hinahanap ng katawan ko yung pag linis-linis at pagtatatanim ka naman ng garden, halaman, magsiminto, magpanday-panday. Yun po, hinahanap ng katawan ko. Ito lang bahay ko. Simple lang. Yan. Bahay ko. Yung bitana. Ito yung isang bitana. Ito yung bitcoin mindor. Yung mindor, yan. Yan ang mindor. Yung itim na yan. Yung brown na yan. Yung brown. Yan. Kwarto. Ito may isang kwarto. Yung maliit yan. Yung pintuan na yan. Kwarto yan. Yun lang kasimple. Simple yung buhay lang. Gustuhin ko man tumigil sa trabaho dahil magtutok na ako sa pagbablog ko. Pero hinahanap ng katawan ko talaga yung ibang gusto kong araw-araw gumalaw. At siyempre, para may dagdag kita ka rin. Kaya po ang ginagawa ko na lang siguro, ang gagawin ko na lang siguro sa pagbablog ko, isisingit ko na lang siya sa araw-araw kung may time ako. Kasi hindi pa naman din ako nakasweldo sa YouTube kasi may inaayos pa ako sa YouTube eh. May hinahanap pa sa akin ng isang requirements. Hindi ko pa naibigay. Kaya yung sisilduhin ko na $58 nakabinbin lang, hindi pa na andun lang sa ano ko. Hindi pa nakuha kasi wala pa akong bank account na pag naibigay sa YouTube at saka tinumber. Saka hinintay ko yung galing sa YouTube na monetize later. Ngayon kapag nakuha ko na yun at na-complete ako na yung requirements ko kasi monetize na ako, ito na po ako mag-charity. Kung may time ako, yun, magbibigay yun nga. Tuloy-tuloy yung pagbibigay natin sa ating kapwa na mga grocery at sa mga bigas.
sana dinggin ng Panginoon yung ating dasal na magkaroon tayo ng extra income para yung pagtulong natin sa mga tao na ating tutulungan, hindi po tayo mag-alangan kasi may pamahagi tayo. Sabi ko sa sarili ko, ano natin ang pera kung tayo wala na sa mundo ito. Hindi tayo namang oras. Araw-araw, hindi natin alam ang ating buhay kung hanggang kailan lang. Kaya hanggat malakas tayo, kung mayroon tayong pamahagi sa ating kapwa, gawin natin. Kasi nga, yun ang sabi ko, hindi natin alam ang buhay natin. Kung kailan. At least, may maganda tayong alaala kung sakali man dumating ang buhay natin na kukunin tayo ng pong may kapal. May maiwan tayo sa ating kapwa na mula sa musmos pa lang hanggang sa paglaki nila, maalala nila na yung maganda silang history na makukuha nila sa kanilang mga magulang o kaya sa kanilang mga mas nakakatanda sa kanila pagdating ng araw. Ang history po ay talagang yan po ang hindi nawawala sa madlang people. Kahit sino ka man, kahit Pilipino ka man, kahit sino ka man, ang isa pong history ay hindi po nawawala yan sa isip ng tao. Kasi po yan ay kalat-kalat. Pag ikaw kasi po may maganda kang iniwan sa iyong alaala sa mga kapwa mo, lahat po yan nakakaalam, sasabihin po yan hanggang sa tuloy-tuloy, kalat-kalat po yung mga history na ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa. Pero kapag ang history mo po ay hindi maganda sa tao, ayun, nawawala kagad yung history mo. Kasi maraming tao na buti naman yun, mga ganyan masagot. Buti naman nawala yun, salvage yun. Yun, mga ganun. Kung i-compare mo sa taong may likas na matulungin at mapagmahal sa kapwa, sasabihin mo, marinig mo, isa yung bakit namatay yun, napakabait pa naman tao yun. Natutulungan ako noon. Yan po ang maging history na hindi mawala sa isipan ng tao. Mawala ka man sa mundong ito, yung mga susunod na mga henerasyon, yun po ang magpatuloy para buhayin ang history na kanilang narinig na kanilang mga magulang. Ganun po yan. Ganun po yan. Ang isang history ng tao kailanman hindi mawagilit sa isipan ng tao. Kahit Pilipino ka man o sino ka man. Yun, kwento-kwento lang po tayo. Yan, mga kadidis, mga kababayan natin, tuloy lang ang buhay hanggat may pag-asa.
Ngayon, ay, hello. Ngayon sa US at sa ibang sa Europe countries, siguro ngayon nasa mga gabi sila ngayon doon sa bansa nila, gabi. Kung hindi ko nagkamali, mga alas 9 ng gabi. Gising pa si Ma'am Susan at iba pa nating mga kapwa Pilipino. Sa Dubai naman, sa Abu Dhabi, siguro ngayon nasa mga alas 4 ng hindi. Oo, alas 4 na madaling araw. Forward po ang Pilipinas ng 5 oras sa Abu Dhabi. Yan. Alas 4 madaling araw, gising na po ang ating mga gising na para mag-umpisa naman sila sa trabaho nila. Aga, no? Ito rin dito, alas 4 ng madaling araw din naman ang alis ko. Ng madaling araw ko. Yan. Araw-araw yon. Minsan pagdating na alas 5, pag inalas 5 na kasi ako, matraffic na po ang aking maranasan. Grabe, singit-singit ang motor. Ala, takbo doon, singit, akyat gater. Yan. Sisingit na ibang motor man. Tingin na naman. Kaya ayoko po sana ng ganun. Gusto ko po sana yung maganda yung moving mo. Wala kang ano. Yung ganun ng Pilipinas, matraffic talaga. Naging ano na yata ng Pilipinas yan. Ba yung traffic na yung kambal na yan sa pagyaman ng Pilipinas. Kasama na yan sa pagyaman ng Pilipinas yung traffic na yan. Ay. Kasi matagal na yung traffic na eh. Umunlad naman yung Pilipinas. Nasa mga tao lang din ang problema. Taong gobyerno, hindi ang mamayang Pilipino. Taong gobyerno ang may problema. Siguro, ang taong gobyerno at saka mamayang Pilipino, kung nagkaisa lang, grabe ang ganda ng Pilipinas. Nasa atin kasi ang pagkukulang din mga sambayan ng Pilipino. Hindi rin natin masisigi minsan ang ating gobyerno. Kasi tayo mismong mamamayan may pagkukulang. May kakulangan tayo. Basura nga lang, nasa katabi mo na yung basurahan, hindi mo pa maigawang itapon, iiwan mo pa dito sa harapan mo. Nandyan na nga yung basurahan, so tabi mo na, hindi mo pa ilagay sa basurahan. Ganun po talaga siguro ang Pilipino. Kulang po tayo sa disiplina. Alam nyo, kung madisiplina lang tayong Pilipino, hindi naman lahat talaga, pero mayroon talaga. Mayroon talagang mga hindi nag-iisip na mga kababayan natin na hindi rin nag-iisip sa tama ba. Basta hala na lang, sige nang hala. Isa rin yan sa mga dahilan
maging ano tayo, dapat maging aware tayo sa lahat ng bagay. Huwag tayong paasa, huwag rin tayong umasa. Sana tayo lahat ng Pilipino magkaisa. Anong uri ka man, anong kategori ka man, mahirap, mayaman, kita ka man, ambusayap ka man, o ano ka mang klaseng tao, dapat tayo magkaisa. Once po, pag nagkaisa tayong mga mayang Pilipino, tayo rin po lahat ang mag-harvest nito. Ang bunga nito, tayo lahat ang makikinabang. Basta't ang nakaupo sa gobyerno, nakiisa din sa ating kapwa, sa ating mga mayan. Yung honest sila, honest tayo. Napakaganda po ang Pilipinas. Napakayaman. At baka po, kung nangyayari po yan, yung magkakaisa po ang kapwa Pilipino, kahit anong uri mo, mayaman o mahirap ka man, kung nagkaisa lang, siguro po, hindi po mahirap abutin ang maging number 1 tayong pinakamayaman sa buong mundo. Kasi po, kumpleto na po tayo dito. Wala na po tayong hahanapin ng mga resources. Nasa atin na lahat po. Yung tsunami, kung pag-usapan natin yan, hindi po yan nakarating sa atin. May mga nakarating man, pero hindi as in epektado ang lahat. Pero sa ibang bansa, sa history, lalo na po sa Japan, lagi na tsunami. O sa ibang bansa pa, sa Europe, na tsunami. Sa Dubai naman, yung pagbabaha naman. Diba? Lumulutang mga tubig, mga sasakyan. Pero dito po sa atin, kung talagang grabe lang po ang tubig, doon lang po mangyayari katulad ng Undoy. Pero sa part lang po ng Marikina ang naging nagrabihan ang hindi magandang history sa pagbaha ng Undoy. Kasi po tayo dito, mayroon po tayong mga grid systems. Sa ibang bansa kasi po, wala silang grid system. Kasi disyerto po sila kasi. Wala po silang mapupuntahan na tubig kung saan nila papuntahin ng tubig kasi sa layo ng karagatan. Kaya wala pong drainage system ang nangyari. Kaya pag umulan ng malakas, kasi bira kasi umulan din sa lugar nila, kaya ganun din siguro, hindi na plano na ganun ang gawin nila. Kaya pag umulan, minsan umulan yun. Pag malakas, ayun, babahain sila. Dito sa atin, kompleto tayo. Wala talaga tayong hanap-hanapin dito pa. Wala tayong hanapin. Hanap-hanapin pa tayo. Hindi, ganun pala yung nagkabalitaran lang. Kung sa ginto ang pag-usapan, mayroon tayo dito. Kung langis ang pag-usapan, mayroon tayo dito. Kung mga pangailangan kung paano gagawin ang bakal para maging bakal, mayroon tayo dito resources para magawang bakal. Marmol, mayroon tayo dito. Raba, buhangin at iba pa, kumpleto tayo. Kaya nga ang China gusto nila agawin ang Pilipinas kasi kumpleto sa resources tayo. Dito na nga sila nangunguha ng buhangin Bakit sila nangunguha ng buhangin sa bandang
nabalitaan natin, yung banda sa may Sambales, bakit sila nangunguha ng buhangin? Teritoryo ng Pilipinas yun. May nabalitaan ko pa noon pa. Nasa Surigao naman yun, naghahakot sila ng lupa. Bakit ba sila nangunguha ng lupa ng area ng Pilipinas? Kaya po gusto nilang kunin ang Pilipinas. Gusto nilang angkin kasi nandito talaga ang resources. Ang gobyerno po lang natin ang may pagkukulang. Kahit sino po naging gobyerno, hindi po naisipan at naplanuhan yung mga bagay na yan na magtulong-tulong ang kapwa Pilipino para itaguyod ang tagumpay ng Pilipinas kasi nandito na nga sa atin yung mga resources. Kung ako lang, kung example lang, sa real talk na tayo. Ako lang siguro ang naging Pangulo ng Pilipinas. Ganito ang gawin ko Ang mga bibilihin ko, hindi aeroplano, hindi pang digma, hindi pang gira. Siguro ang bibilihin ko yung mga kagamitan ko. Kagamitan kung paano mabuo at makuha yung langis natin dito sa ating bansa. Kung ano yung mga gamit na yun, mga pangailangan na kailangan gamitin, kailangan bilhin, yun ang dapat bilhin, no? Napakaayos. Tapos yung ginto, anong mga kagamitan para sa makuha ang mga ginto, yun ang bibilihin. Yung mga gamit na yun, yun ang pangailangan, yun ang bili-bili ng gobyerno. O di, dahil wala tayo, kulang tayo sa resources na gano'n ng mga kagamitan para i-contraction natin ang pagkuha ng langis at ginto sa ating sariling bansa. Wala tayo kasi ang inuna natin, mga pandirigma. Huli na sana yun, mga pandirigma na, huli na sana. Doon sana tayo tututok sa ating ikaunlad. Madali na yung pandirigma na yan kapag tayo umunlad na. Wala tayo. Pinasok tayo ng mga banyaga. Sila ang nag-produce ng kanilang mga sariling pabrika dito sa ating bansa para kumuha ng ginto. O di, sila ngayon ang hinabang, hindi ang bansang Pilipinas. Tayo sana ngayon ang umunlad. Diyan lang sa lugar ng Paracali, nandyan ako nakatira, mga 2 taon yata ako dyan. Nagmimina ako kasama ng kapatid ko. Naghuhukay kami malalim, papunta sa malalim, may 40 feet. May 35 meters ang lalim. Tapos dadive kami ng gano'n. Sinusundan naman yung layer ng mina. Kung hanggang saan yung dulo nun. Yun, ginto yun. Pag nagsama-sama lahat yung mina, yung may tawag doon, yung pag nagsama-sama yung parang ugat yun eh. Pag nagsama-sama yun lahat, napunta sa dulo, nandun yung ginto. Naranasan ko yun. Nasa ilalim kami ng lupa. 35 meters, 40 meters, gano'n. Nasa ilalim pa naman ng lupa. Pero nung nandun ako, ang pabrika ng ginto na nandun yung Paragon. Paragon Mining Corporation. Yun po ang ayawan ko lang yung Paragon ngayon kung buhay pa. Ay kung tayo sana noon ang gumalaw, sarili nating lupa yan, at gobyerno sana ang mamahala, at yun nga ang mga binibili nila mga kagamitan sa pagmina, ay di mayaman na ang Pilipinas.
kung lalo kapag yung nakaupo sa ating gobyerno ay tapat sa kanilang tungkulin, ay talagang yayaman po tayo. Dami na po tayong bansang mapag-iwanan kung nangyayari po yung ganong sistema. Wala po tayong nagisna na ganun ang mga pangarap ng ating mga Pangulo, mga nagdaang Pangulo, sa ngayong mga Pangulo. Siguro po ang nasa isip nila, 6 years lang ako. Yan, siguro na yan nasa isip nila. 6 years lang ako, bakit gawin ko lahat ng katapatan? Diba? Diba maling pag-iisip? Pagdating ng 6 years, iba naman presidente. Eh, bahala na yung iba sumunod dyan. Mga ganun ang sistema. Palagay ko lang. Yan, real talk ko lang yan. Sarili kong opinion. Bahala na yung ibang presidente dyan, susunod na presidente. Matatapos na po 6 years, bahala sila dyan. No? Yan po ang mga nangyayari siguro sa mga nakaupong nagdaang panahon. Pero kung hindi sana ganun ang sistema, ay mayaman ang Pilipinas. For example, akong Pangulo, kapag bago ng Pangulo, payuhan mo yung bagong upo. Ituloy mo na lang yung project ko. Huwag mong baguhin. Ganun dapat ang sasabihin mo sa bagong uupo ang presidente. Dahil yan, pinaghirapan ko yan, ituloy-tuloy mo lang yan. Gaganda ang Pilipinas kapag tinuloy-tuloy mo yan. Hanggang sa iba naman ang upo, yun naman ang magsabi, ituloy mo yung project ko. Yan, mga ganun. Wala pag iba na presidente, yung ibahin na naman yung project. So, balik na naman test number 1. Wala na tayong patutunguhan. Pabalik-balik na lang ang Pilipinas. Kaya hindi tayo umunlad din. Sayang ang mga panahon nagdaan. Pero may panahon pa para baguhin ang lahat ng sistema ng kalakaran ng namumuno sa ating lipunan. Okay, tayo gagawa na tayo. Tama na yung mga real talk natin. Sunod na mga araw, gagawa na naman tayo ng real talk sa buhay. Kung paano magpintuhan tayo sa ating buhay ngayon. Hirap na po ang sitwasyon. Sana malampasan natin to lahat, mga ka-idol. Tuloy lang, buhay lang, tuloy lang. Tuloy lang ang buhay. Walang susuko. Trabaho lang tayo na maayos. At magsipag. At tipid. Kunting tipid. Okay? Lagi niyong tandaan. Hanggat may buhay, may pag-asa. That's right. Okay. Bye. God bless. Thank you.